Hi friends, this is John. Ngayon, ang pag-usapan natin is about sa ancient Chinese philosophy, which can help you understand yourself better and also it can help you enhance your relationships with others. Ayan. So, tinutukoy ko is yung Chinese five elements, which are yung wood, fire, earth, metal, and water. Lahat tayo may energy ng lahat ng elements. Pero usually, merong isa o dalawang elements na dominant sa atin. So, let's start sa wood. People with dominant wood element are those na visionary, mahilig magplano, go-getter. Sila yung mga tao na palaging maaga, hindi nalilink. Para sa kanila, walang oras para mag-relax, parang gano'n. So okay lang sa kanila na maging maaga sa meeting for an hour or earlier. Yan. Yung strength nila is driven sila, creative, motivated. Ang challenge naman mga dominant, may mga dominant mood is minsan napaka-impatient nila, napaka-controlling kasi nga para sa kanila walang time para um, manguyako, gano'n. Yung tip is to stay flexible and open to other people's space. Kasi yun yung nagiging conflict ng isang people o wood person kapag ka nakikipag-interact sa other uh, tao na may dominant element like fire or especially water. Kasi sa water, kung si wood, wala silang masyadong time para manguyakoy, mag-relax. Hanggat hindi nila natapos yung gagawin. Si water naman, they have all the time in the world. Let's go to fire. Mga fire people or mga tao na may dominant fire element, sila yung mga passionate and expressive. Sila yung napaka-warm, full of energy. Yung parang laging multivitamin, gusto ng energy. Ayan. So, yung strength nila is joyful sila, napaka-magnetic and spontaneous. Napaka-magnetic, yun nga siguro dahil napaka-warm ng personality nila. Yung challenge naman is pwedeng ma-burn out sila or pwedeng drama prone because they are so emotional. Parang, yeah, they're emotional. Sa Earth naman, sila yung nurturer. They love supporting other people. They bring people together. Sila yung parang mother figure or ano ba. Basta sila yung mga tao na gustong-gustong makatulong or mag-serve. Yan. Yan. So yung strength nila is they are caring, steady, and comforting. Sila yung mga tao na bigla ka nalang magtataka kasi nakapag-open up ka sa kanila kahit hindi kayo ganun pa magkakilala or hindi pa kayo masyadong magka-close. Yan. Ang challenge is that minsan nakakalimutan mo yung sarili mo sa kagustuhan mo na makatulong sa iba. Nakakalimutan mo na um, kailangan mo din ilagaan yung sarili mo. Yan. So, yung tip naman is to set boundaries and honor your own needs. Metal people, they value clarity, order, and high standards. Sila yung mga perfectionist, ganyan. They love structure din. Sila yung um, mahilig plano, mahilig sa mga, ano yun, calendar or anong tawag doon? Yung mahilig sa planner. Yan. So, they love scheduling. Kung like, etong oras na to, ito yung gagawin ko. Ganyan. Pero depende sa level ng kasi may mga ano din yun eh, kung intense yung metal energy mo or balance lang or parang nasusuppress. Ayan. Sa lahat ng element may ganun na aspect. Pero ngayon, ito lang muna yung i-share ko sa inyo para hindi masyadong magulo. Ayan. So, sa metal naman, yung strengths nila is
organized sila, refined, and they are wise. Ayan. Challenge naman is minsan masyadong perfectionist and or critical. Yeah, that's true. I can relate. And so yung tip for those who have dominant metal element is to loosen up and embrace imperfection because it's part of the beauty of life. Totoo, totoo yan. Stress ka lang, girl, kapag ka hindi ka nag-loosen up. Totoo yan. I have experienced that. Ayan. So water naman, water. Ito yung pinaka-dominant element ko actually. Yan. So, kapag ka water ka, ikaw ay deep thinker, you value mean, you value meaning. Yan. And then rest and intuition. Yung strength mo is calm, introspective, and creative. Challenge. Ayan. So, may pagkakapareho si water, di ba? Tsaka si creative din si water. Ayan. So, yung challenge naman kapag ka metal, may dominant water ka, is minsan napaka-withdrawn mo. And yun, overthinking, one of the challenge talaga kapag ka water. Yung tip is to stay connected and express your thoughts openly. Yan. So ngayon, alam niyo na yung pagkakaiba-iba ng elements. You will be able to understand yourself better and understand other people as well. Hindi ka na yung, ay ano ba yun, plano ng plano. Hindi ba pwedeng maging spontaneous? Ayan. So, yung pagpaplano, yung structure is very metal. Kapag spontaneous naman, it's a fire energy. So, mas maiintindihan mo sila, okay, hindi na ako magiging judgmental. Tsaka hindi mo din iisipin na ang OA naman ito ayaw sumama. 'Di ba? Kasi kapag ka water people, sila yung kailangan yung rest din. Constant. Hindi naman. Parang sila yung mas kailangan magpahinga kasi yung energy nila hindi ganun kataas sa fire energy. Fire energy, parang laging, ano eh, sila yung mga mataas yung energy na parang yung walang kapaguran. Ayan. Ano pa ba? Yeah. And you'll become more, ano din, more understanding dun sa mga tao na talagang mahilig tumulong. Yung feeling mo, ang martir-martir kasi kahit sinong lumapit, tutulungan. Yeah, that's because yung dominant energy nila is earth. So instead na i-judge natin, sabihan natin ng mga masasamang words, maybe we can help through, say, through encouraging them na uh, wag masyadong pabayaan yung sarili. Give time for yourself then, take care of yourself. Wag puro bigay kasi sa-sacrifice din yung katawan mo or yung health mo. Ayan. So, ano pa ba? Nung na-discover ko to, actually, super natuwa ako kasi uh, I've tried different, ano na din, yung mga personality tests. Tapos ina-try ko intindihin kada personality type, pero masyadong komplikado. Like, yung iba may 16 personalities, di ba? And yung iba naman, hindi mo madaling tandaan. So, nung nalaman ko tong five elements, talagang natuwa ko kasi mas madali kong ma-apply sa everyday life. And na-realize ko din na yung causes ng conflicts ng karamihan. Kapag ka alam mo yung five elements, mababawasan yun. Kumbaga, malaking part din talaga kapag ka naintindihan mo yung na may pagkakaiba-iba kayo ng tao sa paligid mo. And the five elements can really help a lot dun sa part na yun. Ayan. So, that's it, guys. Hopefully na nakatulong to sa inyo and makatulong in your daily
interaction with people and mas makatulong din para mas makilala mo yung sarili mo. By the way, meron palang quiz na ilalagay ko yung link sa baba. You can take that quiz para malaman mo kung ano talaga yung dominant element or elements kasi it can be one or two dominant elements. Ayan, so click nyo lang yung link sa baba para malaman nyo kung ano yung dominant sa inyo. That's it, guys. Thank you. Bye.